makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Yo, what's up mga kalingap? Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. Ayun po, andito naman tayo. Dito pa rin sa Barangay Ugod. At mayroon tayong balikan dito sa lugar na ito. Yan, what's up mga kalingap? Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. Dito na naman tayo sa dito pa rin sa Ugod. Yan po, meron tayong balikan dito. No, Kuya Marcelino. Saan yung bahay niya dito? Doon. Nakalimutan ko no kung saan. Nasaan na yung anak mo? Ay, naliligo pa. Nandito na tayo mga kalingap sa Barangay Ugod. Hello po. Hello tay. Kumusta na? Merong hindi na ano si Kuya ano? Kuya Marcelino, hindi naglaot. Yung transfer, may nang boses. Bakit hindi ka pumalaot ngayon, Kuya Marcelino? Maano ngayon eh, masulog. Wala namang ano siya, wala namang anong tawag diyan. Hindi naman siya maalon. Hindi naman. Pero hindi ka lumaod. Hindi na. Dahil malakas yung agos ng tubig pag Pag ganitong umaga, paibas. ay pagpahibas. Wala kang ano ngayon, wala kayong huli kahit na papaano. Hindi ka pumalaot. Walang kita ngayon. So, paano yan? Wala ka namang ano po nanay. Paano yan ay? Wala kang kita. Wala ngayon kita. Paano yung yung pagkain ninyo? Kuya Marcelino, meron namang nagbibigay dito sa inyo? Meron. Yung mga kapatid mo, meron ka pang kapatid dito? Ilan kayong magkakapatid? Dalawa lang po. Dalawa. Tapos, ano yan, babae, lalaki? Lalaki po. Meron naman siyang asawa. Meron po. So, may pamilya na siya. Ilang taon na yung kapatid mo? Nasa 24 na. Oo, may edad na rin. Ilan din ang anak niya? Dalawa. Saan sila nakatira banda rito? Sa Cristo po. Ha? Sa Cristo. Cristo? Sa Bulod. Sa bundok po. Sa bundok. Tapos si nanay naman, ano mo si nanay? Ano ko lang, literal lang po ako dito. Ay, kapitbahay lang dito. Wala siya. Tapos yung tinitira mo dito nga pala, nabanggit mo dito sa tinitira mo dito ay hindi nyo sarili ito? Hindi po. Kayo? Hindi po kung sarili. Sino ang may-ari nitong bahay na ito? Yung kapatid niya. Kapatid ni nanay? Ito. Mabuti naman pinayagan kayo dito na tumira. Ilang taon ko na nakatira dito? Tagal na. Ha? Tagal na rin po. Matagal na rin. Mabuti na mababait yung mga dito, mga tao. Ikaw naman taga rito ka ba or taga ibang lugar ka? Or dayo ka lang dito? Ano lang? Dahil lang ako dito. Pero tagal na. Bata pa dito. Ano ang probinsya mo, Kuya Marcelino? Maynila ako pinanganak. Ha? Maynila ako pinanganak. Sa Maynila ka pinanganak? Katapos napunta ka dito sa
Sa Sa- Bicol. Opo. Dito sa Nung maliit pa. Luzon. Nung maliit ka pa lang noon, sino ang nagdala sa'yo dito? Nanay ko po. Yung nanay mo. Asa na si nanay pala? Katrabaho po sa Lucena po. Ibig sabihin, yung nanay mo ay bata pa. Ilang taon pa lang si nanay mo? Sa mahigit ng 50 years. May pa 60 na po. Pa 60 ka. Tapos yung tatay po ninyo, buhay pa ba? Wala na po. Wala na. Bata pa ako, wala na. Hindi ko nakita yung Ibig sabihin, bata ka pa lang noon, hindi po nasilayan yung tatay ko. ama. Hindi si nanay lang. Okay. Nandun siya ngayon sa sa Lucena. Opo, sa Lucena. Parting ano pa rin yan. Lucena parang parte ng tambang parte yan. Quezon. Yung Lucena. Quezon Opo. Hindi ko masyado kung saan sa Lucena kasi tagal na rin hindi rin nag-uwi dito eh. Ibig sabihin nung dinala ka ng mama mo dito, tapos ilang taon nung umalis dito yung mama mo, tapos pumunta sa Lucena para magtrabaho. Nung umalis ba dito yung mama mo, ay diretso na siya sa Lucena na nagtatrabaho? Opo, nung nag-eskwela po ako. Ilang Pumapasok ako nung ilang taon si grade nanay 3. nung umalis dito? Ako masyadong alam kung ilang taon yun. Kasi nung pumapasok ako ng grade 6, doon pumasok ng trabaho si mama mo sa Lucena mismo. Opo. Nagtatrabaho po. Matagal na pala si mama mo doon na nagtatrabaho. Opo. Ano Minsan, yung pinagtrabuhan niya? Yung kumpanya ba or hindi ano? po yung parang lang, katulong lang. Kasambahay. Yung kasambahay lang po. Di matagal na pala doon si mama mo na nagtatrabaho sa amo niya. Opo. Ibig sabihin doon sa taon ni nanay hanggang ngayon ay kasambahay pa rin. Opo. Mas maganda na yung ganyan niya, yung pinasukan ni nanay na yung kasambahay kasi libre ang lahat doon. Opo. Pati sa pagkain, sa bahay, kaysa naman na maghanap pa siya ng ibang amo na maganda ang sahod, malaki ang sahod pero hindi naman hindi naman libre ang tirahan. Opo. Oo. Ganda rin. Tapos magmula noon, hindi pa na bumalik dito si mama mo Hindi pa po. para magbakasyon. Hindi pa. Nung iniwan ka dito ni mama mo, saan nakatira kayo dati? Dito rin po. Ito na rin, itong Ito bahay na. na ito. Ibig sabihin, matagal na pala Tagal na po. O mga ilang taong ka noon nung nag-aaral ka dito? Ano pa lang yata, 12 anos. 12 years. Tapos, si mama mo ay nasa na rin Sa Lucena po. Sabihin po natin na 60 yung kanyang edad. Matagal-tagal na rin. Tapos magmula noon, hindi na bumalik dito. Hindi po. Dahil Tapos hanggang sa nakapag-asawa ka, di pa nalaman ba ni mama mo na ikaw ay nag-asawa na at mayroon ka ng pamilya? opo, nalaman yun. Umuwi nga dito yun nung nung pinanganak ng anak ko. Nung nanganak yung misis mo noon, Umuwi dito. umuwi naman. Opo. Dito nga pala si ate Tama. Bis ka muna ate. Yes ka. Si yung anak mo, Magtutulog ng February. February. February.
February. Bago lang bago lang nag-birthday ng 11. Opo. Tapos sa sunod na taon naman, February, February 21. February 21 po. February 21. Kaya ay mag-12 na, no? Opo. Ang kausapin din natin mamaya si ate, yung panganay mo anak, talagang panganay lang talaga. Bunsong panganay kasi nag-iisa lang Isa lang po. Oo. Hindi ba nadagdagan yun? Hindi po. Nung bago umalis yung asawa mo, bago lumayas noon, hindi ba nadagdagan yun? Hindi po. Baka mayroong kuya, baka nung bago umalis dito ay nakargan si ate. At yung dinadalan yung anak ngayon ay baka yung anak mo yun. Baka hindi mo alam. Hindi po. Talagang ito lang talaga. Ha? Talagang ito lang. Kasi lang talaga, Anong pangalan pala ni ate? Rosemary po. Rosemary. Anong apelyido mo? Marcelino? Ay, Midel? Ano po rin? Rosemary Chamidel po. Oo, katapos yung sa mama niya dati ay anong apelyido ng mama niya? Ay, yung Cha pala Ayun. Kaya nga yung apelyido niya. Wala akong nakita doon sa Tangkalan. Ang pangalan ay Lisel Cha. Pero siguro nagtago lang siguro yun. Baka umalis ng baka nagtrabaho sa ibang lugar. Baka po. Wala ka bang balita doon, Kuya Marcelino? Wala po. Hindi naman ako napunta ron. Bakit nga pala hindi ka pumapasyal doon sa lugar ng Dangkalan para makumusta man lang sana yung mama ng anak mo. Siyempre, pasyal mo rin yung anak mo para makita yung kanyang mama. Hindi ko noon pwedeng magpunta doon sa Dangkalan ng anak ko. Baka lang kukunin gano'n. Hindi pa ba tapos si ate magbihis? Para makasap natin. Meron ba kayong lutuan dito, Kuya Marcelino? Meron po. Saan ka nagsasaing ng halimbawa kanin? Dito po sa kabila. Kabila. Naghahati-hati na lang kayo pag Oo. pag meron. Wala ka bang dito? Yung sarling saingan dyan? Ano po? Sabagay yung may-ari dito sa bahay ninyo, pinagkatiwala naman sa iyo yung bahay dito. Kaya pwede ka rin dito magluto-luto. Kung halimbawa mayroong maluto. Halimbawa, yung anak mo papasok sa school. Tapos wala pang makain. Diba? Diba magugutom si anak mo dito ko yung upuan mo natin. Dito na din. Ano mo yung upuan mo? Ito po mga kalingap si ate. Anong pangalan ni ate? Rosemary po. Rosemary. Yun. Ilang taon na si ate Rosemary? 11. 11. Sabi ng papa mo, itong February, magti-12 na si ate Rosemary. Kumusta yung buhay dito, ate Rosemary, sa kay papa mo Marcelino? Hindi ka ba nahihirapan sa mga halimbawa niyan? Halimbawa, mayroon kang kailangan sa school na natutulungan ba ni papa mo yung mga pangangailangan? Hindi po. Bakit? Wala pong pera. Yun ang talaga, ang number 1 na kulang. Ang grade si ate Grade Rosemary? 6 po.
Grade 6. Opo. Sa loob ng grade 6, mayroon kang mga kailangan sa school, di ba? Tama? Opo. Ano yung mga kailangan mo sa sa school? Mga notebook, Notebook at saka ano pa? lapis. Lapis at saka notebook. Opo. Meron kang notebook sa ngayon. Kulang pa po. Isa. Ilang ang kulang? Isa. Isa. Mga ilang notebook ba ang kailangan sa grade 6? Sa mga grade 6, anong ilang notebook ang kailangan? 10 po. 10? O, ibig sabihin, 10 subject din ang kailangan yan pag ganyan, ano. Kumusta naman yung grade natin, Ate Rosemary? Ang pinakamababa na grade ay, di ba grade 6 ka na ngayon, tama? Opo. Nung grade 5, baba. Sa math po. Sa math, ilang ang grado mo sa math? 87. Oh, mataas yun, 87. Ibang subject, pinakamababa doon ay ilan? Ma-PH po. Ha? Ma-PH. Ma-PH. Ilan ang 68. 68? Si Rosemary, pagigilin po natin yung ating pag-aaral. Bakit kamo? Kasi yung pag-aaral natin, yun lang ating doon po tayo kukuha ng lakas sa ating lalong-lalo na yung kahirapan. Ano po? Meron ko bang na-miss sa mga taong importante sa buhay mo? At sino yun? Si mama po. Si mama mo. Asan ngayon si mama mo? Hindi ko na po alam kung nasaan. Wala ka bang balita? Kung nasaan niya siya ngayon? Opo. Halimbawa, yung mama mo ay, yung nga, sabi ni papa mo ay mayroon ng pamilya. Mayroon na diyang asawang iba at mayroon na siyang mga anak din. Hindi mo ba nabalitaan yun? Hindi po. Oo. Ibig sabihin, hindi mo rin nasilayan mula nang umalis dito yung mama mo. Hindi. Hindi mo talaga siya nakita. Itong video natin, halimbawa mapanood ni mama mo. Anong pangalan ni mama? Lisel po. O halimbawa mapanood ni Mama Lisel yung video na to. Meron kang mensahe para sa kanya. Ano yung mensahe mo para kay Mama Lisel? Salamat paglalaki niya sa akin. Sa pagpalaki. Opo. Hindi naman siya ang nagpalaki sa iyo. Ang sabi nga doon sa kwento ni Papa mo, 3 buwan pa lang nung ikaw iniwan ni Mama Lisel mo at sumama na sa iba. Ibig sabihin, ang nagpalaki sa iyo, yung Papa mo. Anong pangalan ni Papa mo? Marcelino po. Marcelino. Yung sa araw-araw na pamumuhay ninyo na mag-ama, ay naisip mo ba na, hindi mo ba natanong kay Papa mo na, Mama, ay Papa, gusto kong makita si Mama. Baka pwede nating pasilin kung saan sa ngayon. Hindi mo ba nabanggit kay Papa mo? Pumunta po kami doon. Saan? Doon kay mama. Saan siya nung pumunta kayo? Ilang taong ka noon nung pumunta kayo? Simple, Ni Tan po. 10. Tapos nakita mo naman siya, anong lugar yung tinitirhan ni Mama? Sa Dangkalan. Sa Dangkalan. Hindi mo naisipan na pumasyal doon sa Dangkalan, doon sa lugar na tinitirhan ni Mama mo. Hindi mo ba nakabisado kung saan siya banda? Hindi po.
Ibig sabihin, ang taon na nang ay namasel dun kay mama mo. Ano? Magdadalawang taon na kasi ah, hindi mo siya na-miss. Hindi. Bakit? Kasi niloko si Papa. Oh. Paano sinabi mong naloko? Bakit nasabi mong niloko si papa mo? Kasi may katabi si mamang lalaki. May katabing lalaki. At sino naman yung katabing lalaki na yun? Hindi ko po alam. Palagay mo itong katabi ni mama mo ay karelasyon ng yung lalaki? Yung katabi ni mama mo ay meron ba silang relasyon? Paano mo nang nasabi na meron sa relasyon? Nakita mo ba sila na naghalikan, nag-holding hands? Ano? Baby pa po ako nun. Si Papang nakakita. Tapos noon, nung time na yun na nakita mo na may katabi si mama na iba, or ano ang naramdaman mo? Meron, masakit. Kahit na sabihin po natin na nasa murang edad pa lang, ibang lalaki, sa palagay hindi naman si papa mo ang katabi, siyempre sasakit ang loob mo talaga. Di ba? Kung kaya hindi ka na magmula nung 10 taong ka pa lang noon at hanggang ngayon ay hindi mo na naisipan na pumasyal doon. Hindi ka na rin naka-interest kung saan man siya nakatira ngayon. Pag sa edad mo ngayon ay magtutuwid ka na. Halimbawa, mapanood ni mama yung mama mo. Tapos makikita niya na ay dalaga na pala yung aking panganay na anak. Siyempre maisipan niya na kahit na paano, papasil man lang sana dito para kumustahin ka. Hindi ba pumunta dito yung mama mo? Hindi po. Hindi pa. Grabe. Ano kayang ang naisip ni mama mo ngayon? Kasi doon sa sa unang kwento ni papa mo noon, pinainom ko daw na ng gatas na may halong alak. Ibig sabihin, nakatikim ka rin ng alak nung bata pa lang. Sanggol pa lang si Ate Rosemary. Yun. Grabe. Mama mo kung nasaan siya ngayon. At para mapanood niya ito, ay baka sakaling maisipan na paselin ka. Wala kang misis doon kay mama mo. Kaya talagang masama yung loob mo kay mama mo. Makita mo sila mama mo at saka ibang lalaki na may magkatabi sila. Ganun na lang Ate Rosemary. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo at balang araw magiging proud ang yung papa mo pag nakatapos ka sa pag-aaral. Halimbawa, Ate Rosemary, pag siyempre grade 6 ka pa lang halimbawa pag nakatapos ka ng grade 12, sa pagpasok ng first year college, ano ang pangarap mo Ate Rosemary na gusto mong Doktor po. doktor? Kakayanin kaya ni papa mo na yung kurso mong gustong maabot, kakayanin kaya ni papa mo? Hindi po. Hindi Bakit hindi kakayanin ni papa, Ate Rosemary? Kasi wala pang pera. Walang pera.
Dahil nga sa ano, hindi na kaya ni papa mo talaga magtrabaho ng mabibigat kasi nga naikwento po dati ng papa mo na siya ay masakit sa puso. Hmm. Anong pakiramdam mo ngayon, Ate Rosemary, na yung papa mo mayroong karamdaman, yun po ay sakit sa puso? Paano yan? Halimbawa na pagdating na maging college ka na, paano yan? Hindi ka pagpatuloy sa pag-aaral. Maganda diyan. Kung kaya mo namang halimbawa makatapos ka na grade 12, katapos gusto mong pumasok sa college, mayroong diyan, mayroong ika nga ay yung paraan para makatapos sa pag-aaral kung gustuhin mo talaga na makatapos. Ang gagawin mo ay anong narapat na gagawin, Ate Rosemary? Anong paraan para ipagpatuloy yung pag-aaral? Meron ka bang paraan? Anong paraan ang gagawin? Sa sa legal na paraan, hindi sa hindi magandang paraan para mag-aral, para makatapos sa pag-aaral, kailangan mayroon tayong gagawin na paraan para sa nararapat na gawin. Mag-aral. Mag-aaral. Paano mag-aral? Paano ko pa makapag-aral kung hindi naman kaya ni papa mo? Dapat gawin natin, Rosemary. Meron ka bang idea? Wala pa, no? O, ganito ang gagawin natin na ang dapat na gawin habang nag-aaral, magtatrabaho. Pipili ka ng para makapasok sa paaralan, pipili ka ng araw. Araw ba or gabi? Kasi merong pwedeng mapasukan na pwedeng pang-araw at pang-gabi. Halimbawa, yung klase mo ay pang-araw, yung pipiliin mo na oras na sa pagtatrabaho mo ay pang-gabi. Gaya niyan, pag nakagraduate ka ng grade 12, ang karamihan dyan na makukuha na trabaho kaagad, Jollibee. Jollibee, McDonald's, basta mga ganyan. Yan. Pang lang yan, yung kumbaga ay part-time job, kung tawagin. At para makapag-aral, yun ang ating dapat gawin, kundi magtrabaho sa umaga or sa gabi para makatulong din kay Papa. Yun lang aking yun lang aking tanging may share na idea para kung paano mag-aral. Mga ganyan na paraan, tapos wala naman tayong kakayahan talaga na mag-aral, ang gagawin po natin, halimbawa makagraduate tayo ng grade 12, papasok muna tayo ng part-time job. Gaya yan sa mga Jollibee, sa McDonald's, yung mga ganyan ba. Marami dito. Meron naman dito sa sa Daraga, sa Legazpi, meron mga ganyan. Oo. Siyempre, kung gusto mong makapag-aral talaga, makapagtapos sa pag-aaral, kailangan nating gawin. Para matulungan din natin yung ating papa. Maiahon sa hirap yung kalagayan ni papa. At lalong-lalo na mayroon siyang karamdaman sa ngayon. Ate Rosemary? Makakayanan mo ba yan, Ate Rosemary? Yun, dapat lang ipag-pray natin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi nga po, tayo lang ang makatulong kay Papa. Ikaw lang ang makatulong. Ikaw lang makatulong kasi wala ka namang kapatid na iba. Mag-isa ka lang na anak ni Papa mo. So, siyempre ikaw lang ang
yung pagkuhanan ng lakas ng loob ni papa mo para maiahon sa hirap. Nakita mo yung ano, yung bahay ninyo. Sa inyo ba ito, itong bahay na ito? Ate Rosemary? Hindi ano. O, ibig sabihin na nakikitira lang kayo dito. Ngayon, ang gagawin mo, diyan ka kumuha ng ano, ng lakas ng loob para yung sitwasyon mo ninyo mag-ama sa ngayon ay mapupulutan mo ng aral. No? So, ganun lang muna, ano, Ate Rosemary. At mayroon kaming, Kuya Marcelino, meron pala akong bigas doon. Andun sa motor. Tara, kunin mo natin. Katapos kung sino yung magsaing, sino yung pwede magsaing. Sa ano, sa kapitbahay mo. Kunin mo natin. Para kahit paano ay meron sa ano, meron silang bibingit sa akin ano po. Yan, Kuya Marcelino at Ate Rosemary. Yung bigas na yan ang nanggaling kay ano, kaya sa Forever Young. Yan, ang galing po kay Forever Young ang bigas na yan. Salamatan lang po natin. Forever Young ang pangalan dyan sa bigas na nagpaabot ng tulong yung grupo ng Forever Young. Anong masasabi mo, Ate Rosemary? Salamat. Yan, sa Forever Young. Yan, maraming salamat ka mo. Salamat po. Kuya Marcelino, anong masasabi mo na nagpaabot ng bigas? Maraming salamat. Maraming salamat po sa blessing. Yan. Okay.